Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako ho si Rafael. At ito ang kwentong pilit kong iniiwasang balikan. Dahil sa tuwing ginagawa ko iyon, parang may kasabay akong humihinga sa likuran ko. Lumipat kami ng bahay noong kasagsagan ng tag-ulan, Boss Pau, sa isang lumang barangay sa gilid ng San Mateo, Rizal. Malapit sa paanan ng bundok at ilang minutong lakad mula sa ilog na matagal nang sinasabing may mga nilulunod na sikreto lang. Hindi iyon ang unang beses na naglipat bahay ako. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na parang may ayaw magpabitaw. Praktikal ang dahilan ng paglipat. Mas mura ang upa, mas malapit sa trabaho, mas tahimik ayon sa may-ari. Isang bungalaw na bahay, kulay abo. May lumang bakod na bakal na may kalawang sa gilid at punong mangga sa likod na masyadong malaki para sa sukat ng lote. Sa unang araw pa lang ng paglipat ay ramdam ko na ang bigat ng lugar. Hindi dahil sa ulan o putik, kundi dahil sa kakaibang katahimikan. Walang tahol ng aso, walang batang naglalaro, at kahit mga ibon ay bihirang dumapo. Ang mga kapitbahay ay nandoon. Nakikita kong may mga ilaw sa bintana, pero parang walang gustong makakita. Habang binubuhat ko ang mga kahon mula sa lumang apartment namin sa Quezon City, pakiramdam ko ay may bilang ang bawat hakbang, na parang may nagmamasid at nagbibilang kung ilan ang naipasok at kung alin ang hindi dapat. Nang unang gabi, Boss Pau, natulog ako sa sala, sa gitna ng mga kahon. Ang kisame ay mababa, may mantsa ng tubig na hugis parang mga daliring umaabot. Akala ko ay guni-guni lang iyon, dulot ng pagod. Ngunit habang papalalim ng gabi, narinig ko ang tunog ng kahoy na parang may dahan-dahang naglalakad sa bubong. Walang malalaking puno sa harap, tanging ang mangga sa likod. Sinabi ko sa sarili ko na daga lang iyon o pusa, kahit alam kong masyadong mabigat ang bawat hakbang para sa ganoong hayop. Sa mga sumunod na araw, Boss Pau, unti-unting lumitaw ang mga bagay na hindi ko mailagay sa lohika. Ang mga kahon na maayos kong inilagay sa sulok ay makikita kong bahagyang nakausog kinabukasan. Ang alikabok sa sahig ay may mga bakas na hindi tugma sa sukat ng paa ko. Sa kusina naman ay may mga patak ng tubig sa lababo, kahit hindi ko naman ginamit iyon. At tuwing magwawalis ako sa likuran, Boss Pau, sa ilalim ng punong mangga, ay palaging may nahuhukay na maliliit na piraso ng basag na plato at lumang buto ng hayop na parang matagal nang inilibing at pilit na umaahon. Pinakamalala ang mga gabi, Boss Pau, tuwing 3:00 ng madaling araw. Nagigising ako sa pakiramdam na parang may nakaupo sa dulo ng kama. Mabigat, malamig, at may amoy ng basang lupa. Wala akong nakikita, pero ramdam ko ang paglubog ng kutsyon. Kapag pipilitin kong gumalaw, parang may humahawak sa dibdib ko. Hindi para saktan, kundi para ipaalala na naroon lang siya. Sa mga sandaling iyon, bumabalik sa isip ko ang mga sabi-sabi tungkol sa mga bahay na hindi talaga bakante. Mga lupang
may nauna ng nanirahan na ayaw umalis. Isang hapon, Buspaw, habang inaayos ko ang lumang aparador na iniwan ng may-ari, may natagpuan akong lihim na kompartamento sa likuran. Sa loob nito ay may mga lumang larawan. Isang pamilya na nakatayo sa harap ng parehong bahay. Iba ang kulay ng pintura roon. Mas maliwanag. Ngunit ang mga mata nila sa larawan ay parang may anino. At sa likod nila, sa bintana, ay may figurang hindi dapat nandoon. Mayroon ding punit-punit na papel na may petsa. Halos 2 dekada na ang nakakalipas. At ang pangalan ng lugar na ito na dati palang tinatawag na ibang barangay bago ito binago matapos ang isang sunog na hindi raw maipaliwanag ang pinagmulan. Habang tumatagal, Buspaw, napansin kong hindi lang ako ang nagbabago, kundi pati ang bahay. Ang mga pader ay tila mas sumisikip, ang mga pintuan ay mas mabigat isara, at ang tunog ng sahig sa gabi ay parang nagiging pamilyar, paulit-ulit na parabang may sinusundan na ruta. Sa banyo, ang salamin ay minsang nagpapakita ng refleksyon na hindi sabay sa galaw ko. Isang bahagyang pagkiling ng ulo, isang ngiting hindi sa akin. Sa tuwing lalabas ako ng bahay, pakiramdam ko ay may binibilang na oras na parang alam ng bahay kung gaano ako katagal mawawala at kung kailan ako babalik. Dumating ang punto na napilitan akong magtanong-tanong tungkol sa lugar. Sa palengke ng Montalban, may mga matatandang tahimik lang kapag binabanggit ang eksaktong lokasyon ng bahay. Ang ilan ay nagsasabing maraming beses na itong napaupahan, ngunit bihira ang tumatagal. May mga pamilyang bigla na lang umalis, may mga gamit na iniwan, at may isang kwento tungkol sa isang taong lumipat mag-isa at hindi na nakita pa. Lahat ng ito ay parang mga piraso ng puzzle na ayaw mabuo sa malinaw na larawan, pero sapat para magdulot ng kaba. Sinubukan kong linisin ang bahay ng masinsinan. Parang ritual na rin. Nagdasal ako, Buspaw. Nagsindi ng ilaw sa bawat sulok. At sinigurong walang anino ang maiiwan. Ngunit sa halip na gumaan ang pakiramdam ko ay mas naging malinaw pa ang presensya. Sa ilalim ng kama ay may mga bakas ng kuko sa sahig. Sa likod ng kurtina ay may bahid ng putik na parang kamay na humawak, at sa gabi, ang amoy ng lupa ay humahalo sa hangin. Mas malakas, mas sariwa, na parang bagong hukay. Isang gabi ng malakas na ulan, Buspaw, nawalan ng kuryente ang buong barangay. Ang dilim ay makapal, at ang tunog ng ulan sa bubong ay parang sabay-sabay na bulong. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ng malinaw ang mga anino sa pader na hindi tugma sa galaw ng apoy. Ang mga ito ay humahaba, nagiging anyo ng mga taong nakatayo sa paligid, tahimik lang at naghihintay. Sa sandaling iyon, Buspaw, ramdam ko ang bigat ng desisyon na ang paglipat ko rito ay hindi simpleng paghanap ng tirahan, kundi pagpasok sa isang kasunduang hindi ko alam na pinirmahan ko na. Kinabukasan, Buspaw,
Nagpasya akong umalis. Hindi na mahalaga ang kontrata, ang pera, o ang abala. Nagsimula akong mag-impake. Ngunit napansin kong may mga kahon na hindi ko na maalala ang laman. Ang iba ay mas mabigat kaysa dati. Ang iba ay tila ayaw isara. May mga bagay na hindi ko binili, hindi ko dinala, ngunit naroon. Mga lumang laruan na basag ang muka, mga damit na hindi kasya sa akin, at isang pares ng sapatos na puno ng putik sa loob. Eksaktong sukat ng paa ko. Nang tuluyan akong umalis sa bahay, Boss Pao, at sumakay na ng jeep pabalik ng Marikina, naramdaman ko ang kakaibang gaan. Pero may kasamang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Akala ko ay tapos na ang lahat. Ngunit sa unang gabi sa bago kong tirahan, narinig ko ang parehong tunog ng sahig, ang parehong bigat sa dulo ng kama, at ang parehong amoy ng basang lupa. Sa ilalim ng aking kama ay may bakas ng putik na hindi galing sa akin. Doon ko naintindihan, Boss Pao, na hindi lahat ng nililipatan ay naiiwan. May mga bahay na hindi sumasama sa paglipat, pero may mga nilalang na marunong sumunod. At hanggang ngayon, tuwing 3:00 ng madaling araw, ramdam ko pa rin ang bigat ng isang tahanang hindi ko na matatakasan. Dahil minsan, ang lipat bahay ay hindi pag-alis. Ito ay paanyaya. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.